Ngayong Huwebes, makakasama natin para maghatid ng mga balita at impormasyon si Eunice Samonte mula sa Philippine Ports Authority. Miss Eunice, good afternoon and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, Miss Ninya. At tayo ngay nandito muli sa PTV para ihatid yung mga impormasyon natin mula sa Philippine Ports Authority. Alam mo, excited din kami kasi meron kang ibabalita sa amin. Aabangan ng ating mga kababayan doon po sa, lalo na yung mag-uundas na at magbabakasyon at pupunta po sa ating mga ports. Meron pong mga inihanda ang PPA para sa inyo. That's right. Actually ngayon, as early as now, naghahanda na ang Philippine Ports Authority para po sa inaasahan nating dagsa ng mga kababayan natin, lalo na pagsapit po yan ng peak season, lalo na't meron tayo inaasahan na long weekend at holiday ngayong Oktubre, no? Tayo po ay nakapagbukas at nakapag-expand na rin ng mga bagong pantalan natin, kabilang po dyan yung Port of Calapan, dyan sa Mindoro. So, mula po sa dating siksikan kasi yan yung kapag napapabalita dati, di ba, may mga passengers na nag-aantay sa labas ng pantalan. So ngayon, mas pinabago na yung pantalan, may mga elevator, all glass na yung building, and kaya na pong mag-accommodate up to 12,000 na passengers. Uy, magandang balita yan. Tsaka di ba meron na rin kayong mga water refilling station at ano pang mga offer natin para sa mga pasahero? Opo, bukod doon sa ating mga mas pinaluwag na pantalan para sa comfort ng mga pasahero natin, meron din tayo mga libreng water refilling station, charging station. So pinapaganda po talaga natin yung mga pantalan natin para yung mga kababayan natin na nag-aantay. Kabilang po kasi sa mga pinakamataong pantalan ay yung Port of Batangas, yung Port of Calapan, yung Port of Iloilo, at dyan po sa Panay at saka po sa Guimaras. Yan po yung mga inaasahan natin na dadagsain, top 5 ports, no? Ngayong peak season talaga. Kaya naglagay na tayo dyan ng mga karampatang pangangailangan. Kaya agahan siguro ng ating mga kababayan dahil palaging ganun no? Talagang pagkabakasyon napupuno po ang mga pantalan. Kaya may pakiusap ka rin sa mga may-ari ng mga barko para hindi tayo siksikan din at makabiyahe ng maayos ang ating mga pasahero, Eunice. Karaniwan po sa mga problema natin kapag peak season ay yung mga stranded ng mga pasahero, pero ito naman po ay hindi naman kontrolado ng Philippine Ports Authority. Bagamat ayaw natin na magkaroon ng stranded, sana po ay magkaroon pa ng mga karagdagang barko para po tuloy-tuloy yung biyahe na ating mga pasahero. At sa Philippine Ports Authority, kapag may nasa stranded, meron po kaming palugaw dyan at saka pasopas kapag nag-aantay sila ng mga barko. So sana po tuloy-tuloy yung pagdating ng mga barko at on time para walang stranded. Ayan, sige. Maraming salamat sa mga update mula sa Philippine Ports Authority.